Ganda ang buhay mo ngayon, congrats kasi may ginawa kang decision 2 years, 5 years ago, or 10 years ago. Kung hindi naman maganda at sa tingin mong kulang, edi magpasalamat ka pa rin. Maging ugali mo yung magpasalamat kahit na anong sitwasyon mo sa buhay, kahit na anong pinagdadaanan mo, kasi may tinuturong lesson. Kasi pag hindi mo rin natutunan yung tunay na lesson, babalik at ibabalik ka pa rin na sitwasyon na yan. Pero kung ikaw, lagi ka nagpapasalamat at lagi mong tinatanong, ano kayong tinuturo sa iyo ng sitwasyon na to? Pag yan ang naging ugali mo na lagi ka nagpapasalamat, darating ang time, yung mga pinagpapasalamat mo, yan yung buhay na gusto mo na ina-attract mo lang. Yung mga buhay mo na pagpapasalamat mo na soon, yung mga pangarap mo na iniisip mo lang, darating ang time, sure ako, darating ka sa buhay na gusto mo. We have two choices lagi. Gusto mo masaya o malungkot? O, mas masarap maging masaya. Maraming tao, pag nagkasweldo sila, nilalagay nila yun sa liabilities. Bibili ng bagong cellphone, yung 13th month pay sa nilalagay, bibili ng bagong sofa, bagong TV, magsha-shopping. Ang tanong, yung mga bagay ba na yun, tumutubo ba ng pera? No. That's why we keep on working, and bibili ng liabilities, wala nangyayari. Pag medyo nakaangat-angat, anong gagawin? Bibili ng sasakyan. Pero after that, ang sasakyan ba nagbibigay sa atin ng pera? Actually, depende. Pero mostly, hindi. Pag nakaluwag-luwag pa ng husto, magta-travel. Pag uwi, magtatrabaho na ulit. Until you don't notice it, 10 years ka pala nag-work, 30 years na nag-work, bakit wala pa rin nangyayari? I've met a lot of people like that. And only to find out that they are bringing their money in liabilities, not assets. Ngayon, paano naman ang financial statement of the rich? Paano to? Ang financial statement of the rich, ganun din. May income, expense, assets, and liabilities. But ang mayayaman, pag nagkapera ang mayayaman, nilalagay nila yun sa assets. Ano yung assets? Money-making machines. So, for example, ang tanong sa akin, karamihan, Pearl, I'm only a single income earner. I'm on law of singleness. Okay lang yan. Ang importante, unti-unti tayong gagawa para sa assets mo. Ngayon, ang gagawin mo, if you have extra money, don't buy liabilities yet. Ang gagawin mo sa extra money mo is for you to buy assets. Pag ikaw ay may single income, nagka-extra ka, nilagay mo sa asset, yung asset mo, pag-igihan mo talaga ng husto para kumita ng pera. Pag yung asset mo nag-generate ng income, ang tanong, ilan ang source of income mo? 2 na. Eh di mas marami ka ng pera ngayon. Pag mas marami ka ng pera, more likely, mabibigyan mo ba yung asset mo ng another pera? Yes. And pag tumubo ulit ng pera yung asset mo, ilan na source of income mo? 3 na. Hanggang maging 4, maging 5, hanggang dumating ang point na yung income mo mas mataas na kaysa sa expense mo. Karamihan ng mga taong namimit ko outside the country ng mga nag-OFW, saan nila nilalagay ang pera nila? Ang common mindset natin, sa bahay. Ang dami kong kilalang ganyan. Pansinin mo, ang Chinese. Ang laki ng negosyo, ang liit ng bahay. Usually, ang negosyo nasa baba, yung bahay nasa taas. Ang Pinoy daw baliktad. Ang laki ng bahay pero walang negosyo. So para sa akin guys, this could be a wake-up call. And sabi nga ni Mr. Robert Kiyosaki, if your house is your biggest investment, your life is in trouble. Actually, kaya naman natin talaga magnegosyo. It's just that, ang mindset natin, hindi tayo pinalaki para magnegosyo. It's now your time para magnegosyo ka. So, ibig kong sabihin, you have to invest on money-generating leverage asset. Hindi lang siya basta asset. Dapat it's leveraging. Ano nga yung leverage? No work pero with pay. Na pwedeng maging leverage yung negosyo mo. Ngayon, kung tatanungin kita, Pearl, I have money. Anong gagawin ko? Tatanungin kita, magkano kapital mo? Kung ikaw ay may 20,000 na ipon, saan mo pwedeng ilagay? Pwedeng tempura? Pwedeng barbecuehan? Kaya lang, ang tanong, bagay ba sa beauty mo? Ang ganda mo, ang gwapo mo, tapos nagpapaypay ka ng barbecue, pwede naman. Kung ikaw may 50,000 pesos, pwede ka siguro mag-sari-sari store. Kung ikaw ay may 100,000 pesos na ipon, sabihin natin pwede kang mag-small franchise. 300,000 pesos, pwede kang mag-internet shop. 500,000 pesos, water refilling station. At kung ikaw may 40 million pesos, magtayo ka na ng Jollibee. But, I will ask you, sa lahat ng negosyong nabanggit ko, where is the leverage business there? Ibig sabihin ng leverage, again, kahit wala ka, till it's earning. And money works for you. Sa lahat ng 6 na binigay ko sa'yo, ng mga negosyong ito, ang pinaka-leverage lang is the Jollibee. Magkano puhunan ni Jollibee?
40 million pesos. Ang tanong ko sa'yo ngayon, may 40 million pesos ka ba? Kung wala, ang next question ko sa'yo ngayon, how much do you have? Anyway, tanungin mo yung tao na nagpapanood sa'yo ng video na to kasi we have this concept of that you can earn leverage na maliit lang yung kapital mo. That's what we did. That's what I did. And our organization has produced 10,000 millionaires already. So, I'm excited. Hi guys! My name is Joseph Lim. Yes, ako po yung nakikita nyo po sa Rated Corina and I've been one of the Hall of Fame of the Empowered Consumerism Company. For so long, kumikita po ako ng malaki at siguro pa I could already say na lahat ng pinaka pwedeng ma-achieve sa company na to is nakuha ko na. Kaya right now, ang focus ko talaga is makatulong and you are very very lucky. Bakit? Kasi isipin mo ha, ako mismo na i-inspire sa mga ibang distributor under sa akin, ng mga leaders. Katulad na lang po kay Wi-Fi Boss, walang iba kung hindi kay Doc Bihado. Sa totoo lang, kahit hindi na po ako tumulong, sobrang swerte mo na. Kasi even ako natututo sa kanya kasi napakagaling po niya. Isa po siya pinakakumita ng malaki ngayon pong pandemic because of kaya nga siya natawag na Wi-Fi Boss kasi nakafocus sila sa online at ang dami nila talaga natulungan na kumita ng malaki. Kaya for me, isa po ako sa mag-i-endorse po para sa kanya na you are very lucky kasi sa totoo lang po, sa network industry, napaka-importante po kung sino yung nag-invite sa inyo. Kaya kung isa po nag-invite sa inyo at nag-present sa inyo ng Empowered Consumerism, walang iba kung hindi ang Wi-Fi Boss or kabuuhan ng team ng Wi-Fi Boss, you are on the right group. You are on the right group, kaya napakabilis sa magiging success nyo. Tip ko na lang, makinig, sumunod sa lahat ng sinasabi ni Doc Bihado ng buong Wi-Fi Boss para pagdating ng oras, makasama namin kayo sa biyahe sa iba't ibang bansa. At syempre, dito mo na rin makuha lahat ng pinapangarap mo at dito na rin mangyari yung pagbabago ng buhay mo. Good morning! I-discuss ko naman kung paano kumita sa Easyverse 3.0. Alam naman natin na ang pagyaman nasa negosyo. Alam naman natin na kumikita kadalasan mga negosyante. Pero bakit hindi tayo makapag-business ni dahil walang kapital? It's because of our mindset. Ano bang mindset natin mga Pinoy? Anak, mag-aral ka ng mabuti para pagka-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. There's nothing wrong for being employed. Kaso nga lang, pag nasa employment ka, you're only there to survive. Kung gusto mo ng time and financial freedom, dapat nasa business ka. At kung magbibusiness ka, syempre ang kailangan mo, kapital. Ano ba ang prinsipyo ng kapital? Kapag malaki ang kapital, malaki ang kita. Kapag maliit ang kapital, maliit ang kita. Kapag walang kapital, walang kita. Ito ang negosyo na ipapakita ko sa iyo. Ang liit lang ng kapital, pero pwede kang kumita ng malaki. Magkano ang kapital? The capital is only 18,999 pesos. Ang tawag namin dyan is Neoverse Package. Pwede mo sabihin sa akin, Coach Jobs, malaki yan. Yes, malaki yan kung gastos. Pero ang ipang ninegosyo mo, maliit na yan. At pwede mo rin sabihin sa akin, Coach Jobs, malaki yan kung walang kapalit. Ano ba ang kapalit? Number 1, makakatanggap ka ng products to worth 22,000 plus worth of products. Yung products, pwede mong gamitin at pwede mong ibenta. But I suggest, bago mo siya ibenta, gamitin mo muna. Isang hirap magbenta ng hindi mo nagagamit. Number 2, magkakameron ka ng transferable scholarship program. Nakipagtaya po ang company for about more than 2,000 schools sa buong Pilipinas na kung saan pwede mo magamit ang scholarship certificate. Ang good news nito, the moment na bumili ka ng package, magagamit mo agad ang scholarship outright. Pwede mo tanong sa akin, Coach Jobs, hindi na ako mag-aaral. Hindi ko na siya magagamit. Good news, transferable po ang scholarship program natin. At pwede mo rin itanong sa akin, Coach Jobs, yung anak ko bata pa, hindi pa niya gagamitin. Ang good news ito, yung scholarship natin, no expiration. At pwede mo rin itanong sa akin, Coach Jobs, ilang box naman ang kailangan ko ibenta? Ilang products naman ang kailangan ko ibenta para magamit yung scholar certificate natin? Ang good news, no quota po ito. Kahit hindi ka mag-active, kahit hindi ka na magbenta, the moment na mag-avail ka ng package natin, magagamit mo na siya outright. Hindi mo kailangan maging active distributor para magamit ang ating scholarship. At ang pinakamaganda nito, no maintaining of high grades. Hindi mo kailangan mag-maintain ng mataas na grades para magamit yung scholarship certificate natin. Ang kailangan mo lang is 75% or 3. Basta ipasa mo, scholar ka na ng company. Number 3, magkakameron ka pa ng 25% up to 50% lifetime product discount. Number 4, magkakameron ka din ng distributor tracking center na kung saan dito mamomonitor ang negosyo mo 24/7. Lahat ng inventory, lahat ng sales, everything about your business makikita mo sa distributor tracking center mo. Number 5, magkakameron ka din ng ATM account at dito mo makukuha ang payout mo. At ang payout natin is hindi nga lang weekly, hindi rin po monthly. Ang payout po natin is daily. But because of
our newest innovation of our payout, in just a matter of 5 minutes, pwede mo na makuha ang income mo dito sa Easyverse. Number 6, magkakameron ka pa ng free online trainings. Ito po yung maganda sa company natin. Lahat ay tuturo sa iyo everything about your business online, na kung saan matututunan mo every single detail about your business. And of course, number 7, magkakameron ka ng 2 additional free account. Ang tawag natin dyan is PPS or Performance Privilege Slot. Meaning kahit nasa bahay ka lang, as long as meron kang internet, pwede mo nang matutunan ang negosyo natin online. Paano nga ba kumita sa Easyverse 3.0? Number 1, pwede kang kumita through retailing or direct selling. Remember, after mo mag-join, magkakameron ka na agad ng lifetime product discount. Example, ang C24/7 is only 1,480 pesos. Dahil member ka na, makukuha mo na lang siya ng 1,090 pesos. So meaning, meron ka na agad na retail profit na 390 pesos. But I suggest, don't focus on selling. Kasi pag nag-focus ka sa selling, nakafocus lang income mo sa benta mo. Pag wala ka ng benta, wala ka ng kita. Dito ka mag-focus. Ang tawag namin dito is direct referral bonus. Paano kumita sa direct referral bonus? Ang kailangan mo lang gawin is i-share tong video na to or i-share yung business sa lahat na kaibigan, kakilala at kamag-anak mo. Every tao na masashare mo ng business at bibili ng package worth 18,999 pesos, kikita ka ng 5,000 pesos na direct referral bonus. Example, ikaw to. I-share mo yung business kay kaibigan A. Kapag si A nag-join, ikaw kikita ka ng 5,000 pesos. Ito yung maganda, hindi lang si A kaibigan mo. I-share mo rin yung business kay kaibigan B. Kapag si B nag-join or bumili ng package, kikita ka ng additional 5,000 pesos. So meaning, sa dalawang tao na shinare mo ng business at bumili ng package, kikita ka na agad ng total of 10,000 pesos sa direct referral bonus pa lang. Ito yung good news. Since nag-join si A at si B, automatic lalabas na ang 2 PPS mo or 2 free additional account mo na parang ganito. Number 3, kikita ka naman sa matching sales bonus. The moment na nag-join ka sa Easyverse 3.0, magkakameron ka ng left and right sales force. The moment na may nag-join sa'yo at nilagay mo sa left at nilagay mo sa right, kikita ka ng additional 1,800 pesos bukod pa sa direct referral bonus na kinita mo kanina. Since si A nilagay mo sa left at si B nilagay mo sa right, automatic magmamatch. At pag nag-match nila, kikita ka na 1,800 pesos. So meaning, ang kinita mo sa dalawang tao na nag-join sa'yo is total of 11,800 pesos. Maganda. Siyempre, sobrang ganda. Ito yung good news. Si A, hindi lang ikaw kaibigan yan. Si A, i-share yung business kay kaibigan C. Kapag si C nag-join, si A, siya yung kikita na 5,000 pesos. Kasi siya ang nag-share ng business. Si A, hindi lang si C ang kaibigan yan. I-share yung business kay kaibigan D. Another 5,000 pesos. Since dalawa din na nakuha ni A, automatic lalabas din ang kanyang dalawang PPS. And of course, si A, magkakameron din siya ng match. Si A, kikita rin ng additional 1,800 pesos. Total, si A, kumita rin ng 11,800 pesos katulad nung sa'yo. Ang tanong, fair bang negosyo natin? Siyempre, sobrang fair na fair. Si B, i-share naman yung business kay kaibigan E. Si B, siya yung kumita ng 5,000 pesos din. At i-share niya rin business kay kaibigan F. That's additional 5,000 pesos din. And automatic, lalabas din ang kanyang dalawang PPS. Tanong, si B, meron din ba siyang match? Yes, kikita rin siya ng additional 1,800 pesos. Therefore, si B, katulad yung dalawa, kumita rin siya ng 11,800 pesos. Ito yung maganda. Since ang rule sa matching sales bonus, kapag merong isa ka sa left at merong isa ka sa right, automatic magmamatch yan. Kahit hindi ka ang nag-share ng business. Ang tanong, si C at si F, nag-match ba sila? Yes, nag-match. So, 1,800 para sa'yo. Si D at si E, tanong, nag-match ba sila? Yes, nag-match. That's additional 1,800 para sa'yo. So, 1,800 plus 1,800, total kumita ka ng additional 3,600 pesos passive income. Ang tanong, ikaw pa ba ang nag-share ng business kay C, kay D, kay E, at kay F? Hindi na. Kilala mo ba sila? Maaaring hindi na rin. May ginawa ka ba? Maaaring wala. Ang tanong, kumita ka ba? Yes, kumita ka. Ang tanong, maganda ba yung negosyo natin? Siyempre, sobrang ganda. Alam mo kung bakit maganda? Kasi kumita ka ng walang
ginagawa. Di ba na gusto natin mga Pilipino? Kumita na, walang ginagawa. Ang tawag natin dyan is law of leverage. Pag sinabing law of leverage, it is the ability to multiply yourself, your time and effort through other people. Sistema ng pagpaparami ng sarili mo, oras at galing mo sa pamamagitan ng ibang tao. Ito ang technique ng mga negosyante kung bakit mas lumalaki ang negosyo nila. At technique ng mga mayaman kung bakit sila mas yumayaman. Ang tawag natin dyan is law of leverage. Ito yung maganda. Si C may kaibigan wala, may kaibigan yan. Si D may ka-chatmate wala, may ka-chatmate yan. Si E may ka-tongits wala, may ka-tongits yan. Si F may ka-Facebook wala, may ka-Facebook yan. Basta may nag-join sa left and right mo, wala kang choice, babayaran ka ng company ng 1.8, ng 1.8, ng 1.8, ng 1.8. Kasi ang good news, ang company natin, nag-expand na tayo sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nag-open na rin tayo ng offices and ang expansion natin is tuloy-tuloy. Ito yung maganda. What if meron ka na share ng business sa Hong Kong? Inilagay mo sa left mo. Tanong yung mga taga Hong Kong, pwede ba silang dumami? Pwede silang dumami. At i-share mo yung business sa kaibigan mo na taga Canada. Ang tanong, yung taga Canada, pwede ba silang dumami? Pwedeng dumami. Ito yung good news. Kahit sa Pilipinas ka, since yung left mo, Hong Kong umahataw, yung right mo, Canada umahataw, babayaran ka ng company ng 1.8, 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 na 1.8. Maganda, maganda, maganda. Siyempre, sobrang ganda. Pwede mo sabihin sa akin, Coach Jobs, maganda yan. Kaso nga lang, wala akong pera. Kung sabihin mo sa akin, wala akong pera, good news. Hindi lang ikaw ang mga tao na nagsimula sa negosyo na walang pera. Kasi majority ng mga tao naging successful dito sa Easyverse 3.0, nag-start sila, wala din silang pera. Ginawan lang nilang paraan. Ang sabi nga, okay lang, walang pera. Basta wag ka lang mawala ng paraan. Ang isang bagay, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Always remember, kung ngayong taon, ang problema mo ay pera, ang tanong, nung isang taon, ano bang problema mo? Hindi ba't pera pa din? Lagi nating tandaan, ang resulta ng ginawa nating desisyon, action, nung isang taon, ito yung ngayon ng buhay mo. Ngayon, kung hindi mo nagugustuhan, ang resulta na meron ka, at ang problema mo ay pera, maaaring nung isang taon, meron ding in-offer sa iyo na ganitong business. Hindi mo lang siguro ginarap. Kaya ang resulta, yung ngayon. At ngayon, meron na namang opportunity na kumakatok sa iyo. Yung isang taon, hindi mo na pwedeng baguhin ang decision mo nun. Ang good news, yung decision mo ngayon, pwede mong baguhin para maging maganda ang future mo. Pwede mo sabihin sa akin, Coach, gusto ko niyan kaso nga lang, busy ako. Kahit sa totoo lang, wala pong taong busy. It is just a matter of priority. Ngayon, kung nagiging busy ka sa ginagawa mo at sa tingin mo, meron kang personal growth at nagiging okay ang financial status mo, okay yan. At nagiging masaya ka, okay yan. Kaso nga lang, kung sa tingin mo, hindi worth it ang pinagkakabisihan mo, hindi worth it yung effort mo, baka ito yung opportunity na para sa'yo. Sabi nga guys, kung nagiging busy tayo sa negosyo ng ibang tao, hindi ba dapat mas maging busy tayo para naman sa sarili nating negosyo? At pwede ba rin sabihin sa akin, Coach Jobs, gusto ko niyan kaso nga lang mahihain ako. Alam niyo ba guys, itong perfect na negosyo sa mga taong mahihain. Bakit? Kasi yung wala sa'yo, pwede mong hanapin sa ibang tao. Example, mahihain ka. I-share mo lang tong business sa mga taong hindi mahihain, sa mga taong walang hiya, makapal ang mukha, lahat ng trabaho nila, pasok din sa'yo. At pwede ba sabihin sa akin, Coach Jobs, hindi ko yan linya. Sa panahon ngayon guys, hindi na uso ang linya-linya. As long as moral yan, ethical yan, at wala ka naiyapakan tao, at kumikita ka ng maganda para sa pamilya mo, linyahin mo. Bakit? Sabi nga, kung dun sa linya mo, hindi ka naging successful financially, subukan mo naman yung hindi mo linya. Baka dito ka maging successful.